Ayaw manginig ni Raymond dahil isa siyang resident na 1 taon na. Kaya't isinaaktibo niya ang kanyang mga maliksi na kamay na skill. Nadagdagan din ang kanyang sensasyon, at na-activate ang kanyang Heart of Steel, at alam niyang ang isang pagkakamali niya doon ay masisira ang lahat. Hindi nagtagal ay ibinalik niya ang maliit na bituka na nakaipit sa malaking bituka sa orihinal nitong posisyon, at matagumpay ang kanyang pagbawas. Nabigla si Lindan, dahil para pagalingin ito sa isang simpleng pagpapagaling, ang tao ay nangangailangan ng napakalaking lakas ng pagpapagaling, ngunit madaling mahawakan ito ni Raymond sa paraang nakakagulat. Kaya napaisip siya kung iyon nga ba ang medicine. Tinanong niya ang kanyang guro kung tapos na ito, ngunit tumanggi si Raymond, dahil ito na ang oras para magdesisyon siya kung kailangan niyang putulin ang bituka o hindi. Mabuti na lang at, nagtagumpay sila sa pagtanggal ng bituka, ngunit kung ang loob ay nabubulok na, magdudulot ito ng mga problema. Kaya isa lang ang solusyon, ang paghiwa ng bituka bago ito mabulok. Ngunit ang problema ay hindi niya masabi kung mabubulok ang bituka o hindi. Ang pagputol nito ay maaaring hindi na kailangan, at natitiyak niya na kung ito ay magiging modernong Earth, kung gayon maaari niya itong mahulaan ng maaga sa iba't ibang mga pagsubok. Gayunpaman, sa laban siya, kinailangan niyang gumawa ng paghatol sa kanyang sariling mga mata tungkol sa kung dapat niya itong putulin o hindi. Iniisip ni Raymond kung walang paraan, ngunit bigla siyang may naalala. Kaya binuksan niya ang merkado upang bumili ng pinakaangkop na skill. Nag-browse siya sa skill na nakita niya kanina sa palengke, at inaakalang makakatulong ito sa sitwasyong ito. Sa wakas ay natagpuan niya ang skill at binili ang magic skill, Eagle Eye, sa pamamagitan ng paggamit ng hanggang 150 skill points. Ang Eagle Eyes ay ang support type na skill na may proficiency D at magsuot ng light element na magic. Sa skill na ito, makikita niya ng detalyado ang maliliit at makitid na lugar. Kaya kung mas mataas ang kanyang proficiency, mas makikita niya ang mas malalaking detalye sa mas malalaking lugar. Matapos itong bilhin, nagtaka si Raymond kung ang halaga nito na 150 skill points ay dahil sa mataas nitong skill rank. Kaya gusto niya na ang skill na ito ay sulit na bilhin at kapaki-pakinabang. Isinaaktibo ni Raymond ang kanyang skill of Eagle na mga mata at napagtanto na hindi lang ito nagpapalaki ng mga bagay, ngunit nakakakita siya ng magagandang detalye sa 3 dimensyon. Hindi nagtagal, na-alerto siya na ang level ng kanyang skill ay mas mataas kumpara sa kanyang mana, kaya ang kanyang mana ay nakonsumo sa mas mataas na rate. Hindi nagtagal ay naubos niya ang lahat ng kanyang mana, kaya tumigil sa paggana ang kanyang Eagle Eye. Natuwa si Raymond, bagamat saglit lang, ngunit kitang-kita niya na nagsimula ng maganap ang isang napakahinang bakas ng necrosis. Nakita ni Hansen ang kanyang senior na kumikislap sa kanyang mga mata kaya nag-alala, at hinarap siya, ngunit tiniyak sa kanya ni Raymond na siya ay maayos, kaya dapat nilang ipagpatuloy ito. Hinawakan ni Raymond ang scalpel at alam niya ngayon ay nakumpirma na niya ang pamalo sa bituka, kaya kailangan niyang putulin ito. Kung hahayaan niya ito ay haantong sa matinding pagkalason sa dugo, at iyon ang magiging sanhi ng pagkamatay ng bata. Kaya't natuwa siya na sinuri niya ito ng maaga, dahil kung isasarado niya ang kanyang tiyan nang hindi niya alam, hindi na niya makikita ang ngiti ng batang iyon. Natigilan si Linden nang makita ang lahat ng ito, dahil hindi niya akalain na makikita niya ang mga ito na nagtatahi ng bituka matapos itong putulin. Iniisip niya kung matututo ba siya ng ganoong kahangahangang medical skill, at nagulat siya dahil hindi niya maintindihan kung paano siya walang pag-aalinlangan habang ginagawa ang lahat ng ito. Hindi nagtagal, ibinaba ni Raymond ang kanyang scalpel, bumantong hininga at ibinalita na tapos na ang surgery. Ipinaalam kay Raymond na natapos na niya ang kanyang quest at nakakuha ng bonus na level up at 20 skills points, at ang benepisyo ng hindi inaasahang swerte ay nailapat din. Samantala, sa Maple Clinic, ngumiti si Baron Carlton at tinanong ang kanyang lalaki kung ginawa niya ang lahat ng perpekto. Pinagtibay at tiniyak ng kanyang lalaki na si Raymond ay magiging isang kwek-kwek na doktor na pumatay sa kanyang pasyente at nawasak ang buhay ng kanyang healer. Natawa si Carlton at inakala na ang paksa ng pahayagan ay pangkaraniwan na si Raymond, na ang pekeng paggamot ay pumatay ng isang kaawa-awang bata, at tinanong ang kanyang lalaki kung ano ang kanyang iniisip tungkol. Sa titulong ito, ang kanyang kababata ay nagpatibay at hiniling sa kanya na maghintay ng kaunti pa, dahil darating ang balita, malapit na. Maya-maya,
May isa pang lalaki na sumugod sa loob ng kwarto nila at medyo nahihilo. Inaakala ni Carlton na oras na ng palabas, at hawak ng messenger ang scroll. Ipinaalam niya kay Carlton na nakaligtas ang bata, na ikinagulat niya, at mabilis niyang kinuha ang sulat. Tinanong ng kanyang kasambahay ang mensahero kung sigurado ba siya tungkol dito, at pumayag ang mensahero at nais niyang tingnan ito. Nadismaya si Baron Carlton dahil ginamit ni Baron et Pennant G ang medical technique para iligtas ang bata na malapit ng mamatay, at inutusan silang itigil agad ang pagkalat ng balitang ito. Ipinaliwanag ng messenger na sinubukan na niyang pigilan ang pagkalat ng balitang ito, ngunit nabigo siya, at lahat ng kanyang pagsisikap ay maaaring maging mas kapaki-pakinabang. Inutusan siya ni Carlton na magpaliwanag ng mabilis, at ipinaliwanag ng mensahero na ang trabaho ng ama ng bata ay tumutugtog ng alpha. Samantala, naalala ng ama ng bata, na tumutugtog ng alpha, nang iabot niya kay Raymond ang bayad sa paggamot, nagpasalamat siya sa pagtulong sa kanya at pagligtas sa kanyang anak, at humingi rin ng paumanhin sa huli niyang pagbigay nito. Nagulat si Raymond at napaisip kung saan na lang biglang nakakuha ng ganoong kalaking pera ang lalaking iyon, dahil alam niyang siguradong sumuko na ang lalaking iyon dahil wala siyang pera. Ipinaliwanag ng lalaki na nakuha niya ang perang ito kaninang umaga sa pagbebenta ng kanyang alpha na ikinagulat ni Raymond. Ipinaliwanag ng lalaki na siya ay pinagbawalan, kaya iyon lamang ang mahalagang bagay na mayroon siya. Saglit na nag-isip si Raymond at inalala ang mukha ng bata, saka tumanggi na kunin ang perang ito, na ikinagulat ng lalaki. Alam ni Raymond na kapag kinuha niya ito, baka mamatay sa gutom ang buong pamilya niya, dahil dapat kumain ng maayos ang batang naghiwa ng bituka. Kaya't nagdesisyon si Raymond na huwag nang kunin ang kanyang pera at sinabing bilang kapalit, magkakaroon siya ng request na tanungin siya. Masayang tinanong siya ng lalaki kung ano ang kanyang hiling, at ipinaliwanag ni Raymond na hindi ito seryoso. Tinanong niya ito kung maaari ba siyang magkalat ng magagandang chismis tungkol sa kanya habang siya ay nagtatrabaho. Dahil sa mga kalagayan ni Raymond, maraming tao ang nagkaroon ng prejudiced na opinyon sa kanya, kahit na ginagawa niya ang lahat upang gamutin ang kanyang pasyente. Nag-alala ito sa lalaki kaya tiniyak niya kay Raymond na ipaubaya ito sa kanya kaagad. Iniisip ng lalaki na nangako siya sa langit na gagawa siya ng mabubuting gawa sa buong buhay niya, hanggat naligtas si Sam. Kaya gusto niyang kumanta para sa Baronet Pennant for the rest of his life. Tinugtog niya ang tune, at lahat ay nagtipon sa paligid niya at nagtaka kung ano ang nangyayari doon. Ipinaliwanag ng bard na iyon ay para sa nangyari sa kanya kamakailan, at ipinaliwanag kung paano inabandona ng Maple Clinic ang isang may sakit na bata, ngunit nakilala niya ang isang tao at nakakakita ng mga sinag ng liwanag noong siya ay nasa kawalan ng pag-asa. Sumang-ayon ang lady, dahil kilala ang Maple Clinic sa hindi magandang serbisyo sa customer doon, at nagpa siya ang lalaking nasa tabi niya na marinig kung sino ang lalaking iyon. Ipinaliwanag ng bard na ang pangalan ng kantang ito ay Majesty Raymond, dahil siya ang tumulong sa kanya. Samantala, itinala ng isang reporter ang lahat. Dahil maraming kwento ang bumabalot kay Baronet Penn, at nitong mga nakaraang araw, sa mga nagawa niya sa ngayon, magsisimulang sabihin ng mga tao na ang anak sa labas ay mas mahusay kaysa sa prinsesa. Hindi nagtagal, nailimbag sa pahayagan ang balita ni Raymond na si Kamahalan Raymond ay ang manggagamot na nabuhay para sa kapakanan ng mga karaniwang tao. Natuwa si Raymond nang makita ang balita tungkol sa kanya sa pahayagan, at inisip kung ito na ba ang hindi inaasahang swerte na makakamit niya pagkatapos makumplito ang paghahanap. Ipinaalam kay Raymond na tumaas ang kanyang reputasyon. Kaya't nakamit niya ang tagumpay ng isang manggagamot na nabubuhay para sa karaniwang tao. Kaya nakakuha si Raymond ng bonus na level up at 20 skills points, at nakuha niya ang benepisyo ng pagkakaroon ng paborebleng impression sa mga karaniwang tao. Samantala, nag-alala si Lady Christine, dahil patuloy na tumataas ang reputasyon ni Raymond. Wala pa siyang ginagawa sa kanya simula noon, wala pang nagdusa sa mga medical technique treatments niya hanggang ngayon. Ngunit kung mamumuhay siyang mag-isa ng ganito, sigurado siyang tiyak na magdurusa ang mga pasyente sa mga epekto sa kalaunan, upang hindi na niya maiwan ang Pennant Clinic ng mag-isa. Maya-maya, pumasok ang isang katulong sa kanyang silid at ipinaalala na malapit na ang agahan kasama ang duke, kaya kailangan nilang maghanda. Inutusan siya ni Christine na gawin ang paghahanda, at masunuring pinagtibay ng alipin ang kanyang utos.
Sa lalong madaling panahon siya ay ganap na handa, at nag-aalalang isipin na muli niyang ungkatin ang mga usapan tungkol sa kasal. Alam niyang sasabihin ng duke na isang araw, ang pangalawang prinsipe ay magtatagumpay sa pagmamana ng trono. Kaya kailangan niyang maging reyna, ngunit mas pinili niyang magtrabaho sa halip. Naalala niya ang mukha ni Kayan at inisip kung hinihiling ba nila sa kanya na pakasalan ang psychopath na iyon tulad ng isang lalaki, ngunit mas pinili niyang mag-face planting na lang sa mangkok ng tubig at mamatay. Hindi nagtagal ay bumaba na siya sa bulwagan kung saan nagtitipon ang lahat, at ang kanyang mga kapatid na babae, na nakakita sa kanya pagkaraan ng ilang sandali, ay nagtatanong sa kanya kung kailan siya huminto sa kanyang trabaho bilang isang manggagamot. Sumang-ayon din ang isa pang kapatid na babae at tinanong si Christine kung alam niya kung ilan. Pinagtawanan siya ng mga tao sa banquet hall, kamandat ang kapatid niya at sinabing matanda na siya kaya dapat na siyang huminto sa mga substandard na laro ngayon, dahil siya mismo ay may sakit. Walang magawa si Christine kundi ngumiti sa lahat ng mga iyon. Panunuya, at alam niya na dahil sa kanyang walang pag-iisip na mga aksyon, lahat sa kanila ay maaaring problemado. Nilinaw niya na mula ngayon, siya ay walang pag-iisip na dadalo sa piging tulad nila o magtatanong kung dapat ba siyang pumasok sa pagsusugal tulad ng kanyang kapatid. Ikinagulat nila ito, at isang bagay lang ang gustong linawin ni Christine sa kanila. Mabuti na lang na pinagtatawanan siya, ngunit ayaw niyang magsalita ang mga ito sa akto ng pagpapagamot ng mga pasyente. Nagmamadali siyang umalis, na ikinabahala ng kanyang kapatid, at iniisip niya kung saan ito patungo, dahil malapit nang dumating ang kanilang ama. Binalik niya ang tingin sa kapatid, ngumiti at nagpaalam na may pupuntahan siya. Samantala, nagsimula na sa wakas ang Pennant Clinic na tumanggap ng mga pasyente na nagbabayad ng bayad sa paggamot na mas mataas kaysa sa gastos sa produksyon. Ang bayad sa paggamot ay 15 pina, kaya hindi kasama ang presyo ng gamot, 5 pina ang natitira. Biglang, sinimulan ng sistem na matukoy ang antas ng kabastusan, at ang antas ng kabastusan ng tao ay nasusukat na katamtaman. Iniisip ni Raymond kung darating ang bastos, at hiniling sa pasyente na maghintay sandali. Tumingin siya sa labas at nakita ang isang babae na nakatayo doon, at iniisip kung siya ba ang taong iyon. Dahil mukhang isang taong may mataas na ranggo, nakilala niya ito bilang siya si Lady Christine, at nagtaka siya, bakit nasa klinik niya. Ang taong iyon, kapag ang kabastusan ng isang tao ay katamtaman o mas mataas, karaniwan niyang ibig sabihin ay magsisimula na sila ng away. At iniisip kung dumating ba siya roon upang labanan siya tungkol sa kanyang medical techniques, naabisuhan siya na may dumating na bastos na tao, kaya isang paraan para makitungo sa isang bastos na tao ang na-activate. Alam ni Raymond na kilalang-kilala ang ginang na si Christine sa pagiging isang healer na may matibay na prinsipyo, kaya malaki ang posibilidad na hindi siya makausap ng mga salita, kaya't gusto niya itong paalisin kaagad. Hindi nagtagal, pumasok si Hansen sa treatment room at excited na ipinaalam sa kanyang senior na may dumating na bisita, ngunit inutusan siya ni Raymond na sabihin sa kanya na maghintay. Gayunpaman, nag-atubili si Hansen, dahil ang panauhin ay may mataas na ranggo. Galit na ipinaalam ni Raymond kay Hansen na siya ay kasalukuyang nagpapagamot ng isang pasyente, kaya walang bisita ang mas mahalaga kaysa sa paggamot. Humanga si Hansen sa sinabi ng kanyang senior, at umaasa siya sa kanya, kaya tinanong niya si Linden kung narinig niya ito, at inutusan siya na dapat niyang gawin ang ganoong uri ng saloobin. Pinagtibay at tiniyak ni Linden na tatandaan niya ito. Napansin ni Raymond kung paano sila magkasama. Kaya naisip niya na hindi naman siguro masama kung kumuha siya ng ibang apprentice. Ayon sa apprentice training model, si Raymond, na isang senior resident, ay maaaring magkaroon ng 3 apprentice, kung saan mayroon siyang 2 at isa ang naiwan. Higit pa rito, dahil sa kanyang rangkang sa trabaho, nalaman sa kanya na maaari siyang magdulot ng bahagyang kulang na aral. Higit sa lahat, mainam na makapagbahagi sila ng mga puntos ng karanasan sa isa't isa, ngunit ang isyo ay pera. Nais itong alalahanin ni Raymond matapos niyang paalisan ang masungit na tao, at umaasa siyang aalis ito ng mag-isa pagkatapos ng ilang sandali.